Hi, officer. Can I open the door? Do you mind? Sure. Okay. What's up? I missed my turn there. Okay. Can you help me to turn around? Yeah, that'll be a real big mess. You know what I mean? Just the time of day and the traffic. Yeah. If you want to follow me, I'll lead you back Sure. to Route 1 so you can get back south. So this is my route. A pretty big load. Oh yeah. Mga Choy. Good morning, Internet. Good morning, viewers. And good morning, Minnesota. Albert Lee, Minnesota. So anyway, meron na nga pala akong DJI mini mic. And I hope na itong DJI mini mic ay mas clear yung aking boses dyan sa panonood ninyo. Dahil ito ay naka-transmit na siya. Wala na siyang tinatawag dito na I forget it. Ano matawag dito? Na kailangan i-connect dito, wala na. So naka-direct na siya sa aking DJI Action Cam 4, no? So na-purchase ko siya nung isang araw bago ako umalis sa Winnipeg. So I hope okay na siya while nagda-drive. Clear. Sana wala nang maging problema, walang maging reklamo na mahina pa rin yung aking boses, no? Dahil I don't know kung anong aking gagawin, but pinag-aaralan ko yung itong DJI, itong Insta360. If this one magko-connect dito para pag ilagay ko siya sa labas, ang maririnig niyo hindi na siya hangin kundi yung aking boses manggagaling na siya sa loob. And yeah, kahapon tumawid na ako ng Amerika and napaka-smooth ng aking tawid kasi nung Tuesday nag-clear yung aking load sa border. So hinintay pa talaga nila na mag-clear matapos ang tawag dito, ang holiday ng Amerika. Tsaka nila ginawa yung mga paperwork. So around mga 1:30 o 12:30 natapos na clear yung aking load. Kaya tumawid ako ng border around mga 1:30 na ng hapon. Napaka-smooth dahil yung border officer na nag-attend sa akin, yung aking nadaanan, is yung nagtatagalog. Hi sir, magandang tanghali. Hapon! Tanghali! Tanghali pa ngayon? Alauna pa lang. Kumain ka na? Di pa. Ito. Oo. Busog. Hindi. Bakit? Walang pagkain? Meron, no? Ano ba? Cashew butter. You don't like this one? Tanghali. Hindi lang ulo. Anong paborito mong pagkain sa tanghali? Eh? Anong paborito mong pagkain sa tanghali? Kanin with, Kanin niya. like what, adobo? Yes. Manok. Baboy. Sinigang. Nakain ka ng sinigang? Up to you. That's it. Oo. Dito nakakain ka ng pansit? Oh. Sino nagluluto? Hindi ako. Yung asawa mo. Wala. Salamat, sir. All the way from there, diretso-diretso na ako all the way South Dakota, I-29, and then turn left sa I-90 hanggang nakarating ako dito. Tumigil ako around mga 10 or mga mag-alas 10 na ng gabi. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako pwedeng tumakbo dahil kailangan ko pang bubunuin. Kailangan ko pang bubunuin yung aking 10 hours na off-duty. Galing ako dun sa kabila. Lumipat lang ako dito para mag-shower dahil kagabi punong-puno
And I know every morning, basta pag umaga, clear na yung mga parking, then wala na masyadong mga nagsashower. Kaya nandito ako ngayon. So, grab ko tong opportunity para i-explain sa inyo na may mga bagay-bagay na mga nangyayari sa Facebook. Then, dito ko na lang siya i-explain sa YouTube habang nanonood kayo. So, anyway, lalo na mga tao dito sa Canada or kahit dyan sa Pilipinas, ang always first impression sa akin is mayabang. Tama? Kahit kayo, sasabihin nyo sa akin, napakayabang. Kasi the way ako magsalita, hindi ako pakimikimi. So, it's okay. That's your point of view na sasabihin nyo sa akin na mayabang. Okay? Wala na akong magagawa dyan. Kasi kung yan ang pagtingin ninyo, then so be it. Hindi na natin i-contest yan. Mayabang, kung the way ako magsalita, or hindi ninyo nagugustuhan the way ako magsalita, then so be it. Okay lang yun. Hindi ko... Ganun talaga ang mga tao. Minsan, i-judge natin yung isang pagkain, hindi masarap yan. Pero pag once na tikman mo, swabe pala. Parang isang libro. Pangit yung story lang. Pero pag binasa mo, go deep sa binabasa mo, maintindihan mo, okay, hindi naman pala. So, normal yan. Normal yan sa isang tao na yung first impression natin sa isang tao, mayabang yan, ganito yan. Okay lang yan, wala akong problema dyan. Okay? So, in the past few days, na habang nag-off ako sa Winnipeg, and then merong, I think that time is, pabalik na ako ng Winnipeg that time, nagdadrive ako. May nag-PM sa akin yung isang truck driver din na sabi, oy, Marco, meron ka na namang basher, sabi sa akin. Sabi ko, sinong basher? Normal naman yung basher. So, sinin niya sa akin ang video. So, instead na pinanood ko yung whole video, I think kung sino yung mga nakapalo sa Marco Ubando, sa Pinoy Tracker na page sa Facebook, doon ko siya in-upload eh. So, hindi na ako nag-reaction, no? Wala na akong reaction video, nagagawan ko siya. But I'm planning na gagawa ng mag-retaliate doon sa kanya mga pinagsasabi. But, naisip ko rin at the end, I think kahapon, kasi naghahanap na ako ng mga videos niya doon sa, I go deep sa kanya mga content. Then, iniisa-isa ko yung mga pinapanood ko, yung mga videos niya, yung mga content niya. Kasi, ang iniisip ko that time, mas magandang mag-retaliate sa isang ganyan, isang content creator din siya, isang truck driver, pero hindi ko na lang papakita sa inyo ang yung kanyang page kasi dadami pa yung kanyang mga viewers doon, or it's up to you. Yung iba naka-follow doon, yung mga nandun sa Facebook, nakapanood, napuntahan nila, nag-comment. But I'm planning na mag-retaliate, pero I go down deeper sa kanyang channel, okay? Tiningnan ko, iniisa-isa ko yung mga videos na, then, kasi mas maganda yung mag-retaliate ka na kompleto ricados, no? Na talagang, kung retaliate, ipipin down mo talaga na hindi na siya makakabangon pag once tinira mo. Parang ganun ba? Parang, tawag doon, isa-isahin mo ngayon yung mga bagay na parang nakalimutan niya sa kanyang sarili, tapos bumibira ng ibang mga tao, no? So, ina-isa-isa ko na kayong mga page niya, yung mga videos na nandun na, naka-ready na akong mag-editing. And then, kahapon, the last few days, nag-upload ulit na nahingi ng sorry, no? Pasensya na sa kanyang mga ginawa. And, nasabi, kaya minsan, yung bang, tawag dito, minsan yung magko-content tayo tapos hindi natin ikokonekta yung ating utak sa ating bibig na basta bunganga ka lang ng bunganga, hindi mo alam kung ano yung consequence na ito ba, babalik ba to sa akin, ito ba ay makakasama sa akin, banat lang tayo ng banat, no? Well, to make it short, ang pinagpuputok lang ng butsi ng taong ito, itong content creator na isang truck driver din from Pilipinas, then nakarating dyan sa Europa, no? Ay yung mayabang ako. Of course, that's okay. Mayabang ako. Wala akong contest dyan.
Then second, yung hindi ko pagbibigay ng mga impormasyon sa mga hiring sa Pilipinas papuntang Canada. So kung sino yung mga matagal nang nakasubaybay dito sa channel ng Pinoy Tracker, I know you know, no? Since way back before 2019, 2018, 19, 20, sunod-sunod eh. So kung babalikan mo yung mga taon na yon, well, siguro hindi niya alam, bago lang din siya. But ang tanong ko nga, nasaan siya nung panahon na nag-disseminate kami ng mga impormasyon paano makarating ng Canada? Nagbibigay kami ng mga agency kung anong pupuntahan yung agency dyan sa Pilipinas para makarating ng Canada. Nasaan kaya yung tao na yun? Kasi bakit ngayon lang siya napuputak-putak, no? Na parang galit na galit at bakit hindi ako nagbibigay kung paano mag-apply, anong agency. And second, yung mga impormasyon kasi na yun na nakuha, na disseminate ko, hindi ko kasi personal knowledge yun eh. Wala akong personal knowledge nun or wala akong personal na experience doon sa mga application yan kasi hindi nga ako dumaan sa agency. Dumating kami ng Canada through my wife sa kanyang tita na nag-sponsor sa amin way back before ng Manitoba, na mga sponsor ng Manitoba, I mean yung kanilang program. So hindi ako dumaan sa mga application kung paano mag-apply papuntang Canada, anong mga requirements na kailangan, kasi nga si wife yung nag-aasikaso ng aming mga dokumento. Okay? Hindi kami dumaan ng agency, nag-direct kami through Canada sa online, DIY kami. So dumating kami dito as immigrant or tawag dito permanent resident. So hindi ko naranasan yung nag-apply. Yung papuntang Europe, nasabi ko na yan before, yung Stevie DGL, yung pinakaunang agency na kumuha ng mga truck drivers papuntang Europe. No, way back, tagal na yun. So ngayon, yung about dyan sa mga tutorial na mga paano mag-apply, anong mga dokumento, tapos na ako dyan sa pace na yan. You know what I mean? Tapos na ako dyan sa pace na yan. Nagawa ko na yan before, nakarating na yung mga ibang driver, yung mga kaibigan ko na nanood, nakinig, nag-apply, ginawa yung paraan para makarating dito. Nakarating na sila dito, citizen na nga yung iba. May truck na nga yung iba. Okay? So, yung pace na yan, nung pag-hiring, oh guys, dito kayo mag-apply, wala na yan, tapos na ako dun. Then, yung company kasi na yun, hindi sa amin. Hindi Q-Line yun. Kundi Big Freight and Kelsey. Then nung dumating na yung time na nagbablog na ito si Filipino Truckers Pro, pinabayaan ko na yun. Okay? Nilet go ko na yung pace na yon, binigay ko na dun sa, siya nang nag-take over, siya na yung pumupunta sa driver, siya na yung nagsasabi kung anong agency. Wala na ako doon. Kaya sabi ko, hindi ko na obligasyon na sabihin pa sa inyo na ganito, ganyan. Kasi meron nang nagdi-disseminate ng informasyon kung saan kayo mag-apply, anong nakikita nyo sa kanya mga YouTube channel. Pinapanood ko naman ito si Filipino Truckers Pro. Napapanood ko mga bagong dating na driver. Dapat ako hindi ako yung pinupuntiryan niya. Or baka, yun nga, late bloomer na siya, ngayon lang niya naisipan na mag-apply. I know, nanonood to dito sa YouTube. And nakikita niya puro mga drone shots, puro mga... Well, ang ginagawa ko ngayon, travel vlog. Travel vlog, Trucker's Life, Buhay Canada. Okay? So, wala na ako dyan sa mga tutorial na yan. Kasi ang dami nang gumawa ng tutorial dito sa YouTube. Hindi lang ako. So, may mga nag-tutorial paano gamitin yung mga cambio, no? May tutorial sa mga paggagawa na ng pagpasa na ng exam sa license. Marami. So ako, freedom ako ngayon. Free ako ngayon na gawin yung gusto ko. Travel vlog, magagawa ko. Wala na akong obligasyon na gawin nyo to. Ito yung application, ito yung requirements, ito yung agency. And hindi ako affiliated ng agency. Malay mo kung sinasabi ko itong binibigay itong mga requirements, mali pala. Diba? Kaya may nagtatanong sa akin,
paano mag-apply, pinapasa ko na agad sa ini-email, nire-reply ko, puntahan nyo si Mercan, doon kayo magtanong ng mga requirements. Kasi baka mali yung maibigay ko at iba yung requirements ng Mercan. Mas maganda yung kayo yung mag-direct. Sila yung contact nyo para mas maibigay yung buong detalye kung paano ka mag-qualify papuntang Canada. Okay, yun ang pinagputok ng butsi ng content creator na to. Una, mayabang, and then tawag dito, kaya niya yung gawin yung ice road, nagagalit siya. Siguro inggit na inggit si kuya dito sa pagpunta ko ng ice road. Wala naman akong sinabi. Isa ba sa inyo dito, mag-ano nga kayo kung mabalikan ninyo yung mga videos. Meron ba sa aking videos nung ice road season, meron ba akong sinabi na yung ice road ay ako lang ang gumagawa? Yung ice road ay hindi kaya ng ibang mga Pilipino. Meron ba akong sinabi sa video ko na hindi kayang gawin to ng ibang Pilipino? Kung meron kayong natandaan, then kunin niyo yung timeline, yung time, itag nyo dyan, i-comment nyo dyan, then babasahin ko. Okay? Kasi sabi niya, kayang-kaya kong gawin yung mga ginagawa mo, yung paglo-load mo ng mga heavy equipment. Wala man akong sinabi na hindi ninyo kaya. Siyempre, nagko-content ako ng Pinoy Tracker. So, ang iko-content ko is yung aking load, the way ako mag-load, yung ruta. Pero kung nayayabangan kayo sa aking sino-showcase sa aking channel, hindi ko na siya problema. Problema nyo na yan. Kung nayayabangan kayo sa ginagawa ko, problema nyo na yan. Hindi ko na talaga problema yan. Okay? Kung pinapanood ninyo, thank you. Kung hindi, thank you. Walang problema sa akin. At the end of the day, pagdating ng retirement ko, darating naman talaga tayo sa retirement, meron akong mapapanood. Kung dadalhin man ako ng aking mga anak sa care homes, meron akong mapapanood. One day, nagawa ko pala yan. Diba? Meron akong mga scenic view, may mga drone shots ako na, nagawa ko pala yung kabataan ko. May mga ganyan pala. Yun yung purpose doon. Travel vlog, tracker life, buhay Canada. Buhay manobela. So kung nayayabangan kayo sa the way ako magsalita, dahil malaki yung boses ko at maliit ang boses mo, problema mo na yan. Palakihin mo yung Twitter mo, palagyan mo ng mas malaking pipe para mas gumanda. Joke lang. So, hindi ko na problema yan kung nayayabangan kayo sa aking ginagawa. Problema nyo na talaga yan. So, instead na mag-retaliate ako doon sa kanya, na titirahin ko siya step by step, hindi na lang. Okay? As a respect, na isang truck driver din siya, siguro that time na sinabi niya yon, medyo nakatoma, or medyo may tama, or medyo nakadroga, hindi ko alam. Hindi ko siya pwedeng i-judge na yung pagmumukha mo para kang drug addict, paano ka nakapasa ng Europe. Hindi ko pwedeng sabihin yun eh. Dahil hindi ko naman siya personally kilala. No? Pero ako, i-judge niyo na mayabang yan si Marco. Mayabang yan si Marco. Pero hindi niyo ako personally kilala. But if you go down deep, no, kung ma-meet niyo ako personally, kung makahulubilo niyo ako personally, magbabago, magtutwist yung pananaw niyo. Pero hindi ko naman sinasabing, hindi ko binubuhat yung sarili kong bangko. What I mean is, alam ko yung aking pagkatao. I know and I know the first impression yung isipin is mayabang ako. And that's normal. Normal na yan sa mga Pilipino eh. So, yung ginawa niya, dinilit niya yung video and then gumawa siya ng sorry video. Ganoon naman talaga lagi. Pag may ginawa tayong mali, the second video, doon na yung hingi ng tawad. Madalas na yun natin nakikita sa mga TV, sa mga Facebook, na after na gumawa ng kabalbalan and then tsaka magsusorry. So, normal yan sa social media. So, again, kung nanonood ka dito, pinapatawad na kita. Walang problema yan. But the next time, be careful sa mga words by words na babanggitin natin or ilalabas natin sa ating bibig. Isipin muna natin ng marami kung ito ba'y nakakasama sa atin, aapekto ba to sa atin, or magbabackfire ba to sa atin, ating pagkatao. No? Isipin natin mabuti na tama ba to. At saka huwag niyong gamitin kung meron kayong mga content, mga platform sa social media, huwag niyong gamitin yung social media ninyo na susulsulan kayo ng ibang tao.
tirahin mo to, tirahin mo yan, sabihin mo yan. Okay? Kung ano yung content mo, stick with your content. Walang problema yan, walang nakikigulo dyan, walang nagko-comment dyan na pangit yung content mo. At hindi ko gagawin yun sa ibang content creator na pangit yung content mo. No? Gawin mo yung gusto mo, magbigay ka, mag-disseminate ka ng mga tutorial kung paano gawin tong cambio. Kasi dito, hindi ko natrabaho yan eh. I'm just enjoying my driving, my family, my time sa highway, my time sa family. Yun na yun. Wala na akong tutorial. Marami nang gumagawa ng tutorial na yan dito sa YouTube, sa Facebook. Kaya kung nanonood ka, pinapatawad na kita. Walang problema yun. Okay? Ingat ka dyan. And tawag dito, enjoy mo yung moment na nandyan ka sa Europe. Okay? Ang daming magagandang lugar dyan. Ma-experience mo yung dapat ma-experience, yung rules and regulations ng Europe is the same with Canada. The time na makapag-isip ka na gusto kong pumunta ng Canada, halos the same. Ipasa mo yung lisensya mo, enjoy the highway, enjoy mo yung bawat trip, and then mag-ipon ng pera para sa pamilya.
Legit. Dalawang gulong yung Japan pala to eh, oh. Yokohama. Yung aking gulong sa trailer ay lahat ay Japan. Yokohama. Ang problema lang dito dahil yung truck after 5 minutes nagsha-shut off siya. So kailangan continuous ang kanyang buga ng hangin. Kulang eh, nasa 20 PSI. Sa cold niya ay 133 cold. So ngayon summer 100 enough. 110. Yeah, that's enough.
dito ko muna sa ilalagay dahil obserbahan ko yung dalawang gulong. Umaya. Turn right on East Main Street, then take the second left. Copy that. Let's go. Mga chuy. There's another 4 hours from here ng Minnesota hanggang state line border ng Iowa at saka Illinois. Turn left on I-35 South. Looking in your eyes, I see a paradise. This love in my heart, I feel it for you. There we go. 63 kilometers to US 18, Iowa. Tell me cuando. Acceleration lane, speed up. Don't mind them at the back. Merge left. Thank Continue on you. I-35. Right on. Tell me cuando. Da 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 da. Don't mean nothing to you. There are mirrors. I don't wanna talk about it. How you broke this heart. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart.
merong camera dito sa Cedar Rapids. This is 55 zone. Yeah. So may camera yan dyan. No, not here. Pag hindi napansin ng driver, i-click yan. Speeding. Yeah, this is 55 zone. 40 ang minimum. Here we go. Yeah. Yan, nasa left side, right side. That's camera. Itong city na to, ang Cedar Rapids. Lagi nyo itong makikita sa content. Kasi every time na pupunta kami ng Illinois, pupunta kami ng Virginia, pupunta kami ng Kentucky, pupunta kami ng Maryland, dumadaan kami dito pag meron kaming load. Oh, ho, 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 ho. Holy moly. Yawa. Kaya sa maski sa kalalom kay gamay, pundol magana mo uti nimo. Di magkabot. Di man kakuan, katugkan sa lalom. Yun, sa ako na lang, anong mutaas kang uti, no? Kung sa'yo yung nangibutang na? Anong mutaas mo ng uti, sa kayo nangibutang na? Taas man lagi. Grabe, tingnan ko lang, nagkabayo.
2 kilometers, take exit 95A, on the right, to US 150 West. Dili, dili. Take exit 95A, on the right, to US 150 West. In 300 meters, arrive at coordinates. Turn left at the traffic light. Ayan, start na ng aking detour. In 6 kilometers, take the exit.
camera sa labas, gumagana na siya. Pero maingay lang dahil yung nireset ko yung settings. Pag once na may tumatabi na mga moving object, nag-alarm siya. Kagaya niyan. Wala, hindi na na-gets. Ayun na. Minsan annoying. Kilometers. Fork. Arcola, Paris. There we go. In 400 meters, arrive at coordinates on the left. Turn left on Illinois 133. Continue on Illinois 133. I'm almost there. So 37 minutes to Illinois 1. Illinois 1. Ah, hindi pa to. Oh, yun na pala. Turn left at the stop sign. Aha. Lumagpas ako. Yeah. Magpas ako dun sa aking lilikuan. Come on. Hey. Tatanong lang ako sa pulis. Magpas ako dun eh. Out of route kasi ako. Liliko na sana ako dun. Hi, officer. Can I open the door? Do you mind? Sure. Okay. What's up? I missed my turn there.
Okay. Can you help me to turn around? Because that's my route. I just missed that one. I can make a U-turn. I think I can make a U-turn here. Yeah, that'll be a real big mess. You know what I mean? Just the time of day and the traffic. Yeah. You're trying to go south. Yeah, I should be turning that first one, the Central Avenue. Okay. Just too close, right? Yeah. If you can help me to block that one, then I can reverse if you want. I'll tell you what. Right up here, Yeah. just past the stop sign, there's a right-hand turn. It's a side road, but it's one of our bigger side roads. If you want to follow me, I'll lead you Sure. back to Route 1 so you can get back south. Sure. Yeah. Will that work? Yeah. I'm Okay. gonna follow you. Yeah. Do you mind if I have your driver's license so I can tell them who I talked to? Sure. Not a big deal, man. But you're not gonna. You're not in any trouble or Oh, nothing. okay, okay. Just, I gotta tell them who I talked to. Okay. Thank you. Thank you, sir. Is this through the States or Oh no, that's from Canada. from Canada? Okay. Yeah, I'm from Canada. Okay. Yeah, I'm heading to Kentucky I for this gotcha. load. Yeah. So this is my route. A pretty big load. Oh yeah. It'll be a Canada driver's license. Last is Emery A. Adam Ellington. I had it in or A. Adam A. Holy Mark. smoke. Emery A. Adam. Robert K. King. Middle is A. Adam. Date of birth. Date of birth is 5/21/1979. There's that back for you, man. Okay. But yeah, if you want to follow me, we'll just go straight, hook a right, and I'll get you out of town. Okay? All right. So I can come back there. Like I can go back to this route. Are you heading out of town or where's your No, I'm destination? gonna get that one and then I'm gonna park somewhere close to I-70. Oh, okay. for So tonight. you're heading down to Yeah, I'm heading to Indiana. Marshall is down near I-70. It's another kind of smaller town. Uh-huh. So this is my route. Actually, this is from the Illinois Ops. Okay, yeah. Yeah, so I'm just... So yeah, right down there is Marshall, Illinois. This one here? Yes. Okay, yeah. I think there's a big truck stop here. Yeah. Yeah, no. There's Yeah. 2 or 3 truck stops down there. Yeah, But yep, I will. I'll lead the way and get you out of here, man. sure. Thank you, sir. Yeah. Nahirap kasi na hindi ko alam kung saan ako yung U-turn. Na-miss ko nandun na ako tumigil na ako. Ngayon, nasa unahan lang, nasa likuran ko lang, mahirap lang umatras. So tama-tama naman na dumaan siya. So magpapatulong na ako sa kanya para ibalik niya ako sa aking route. You know, ito yung route ko Yeah, ito yung aking route. At tagal kasi tong aking apps ng Illinois. I should be there like Central Avenue. Hello. Okay, there you go. Ito na police. There you go. 911. Oh, dalawa silang pulis. Yeah, dalawa silang pulis.
Catherine Street, then take the first right. Yeah, and then... Kasi kung hindi ako nagpaalam sa kanya tapos dadaan ako dito, First right. mahuhuli niya ako eh. Sasakutin niya ako eh. Turn right on East Grand Street, then take the first right. Turn right on East Garfield Street, then take the first right. Turn right on Arthur Street, then take the first right. Turn There you right go. on Illinois 1. Yeah. Okay. Ito na. Just making sure it's all clear. Okay. Thank you, sir. Turn right on Illinois 1. There you go. Turn right on Hill Street, then take the first left. Turn right on Beacon Street, then take the first right. Okay, back to route. Okay, merong truck stop dito sa unahan. And I'm thinking about to stop now. Malapit na ako sa border ng Indiana. Pero I'm not really sure kung meron pang parking or truck stop after ditong truck stop na ito. Ayan o, may truck stop dito eh. What's this? So may truck stop dito. Ano to? Road Ranger. Oh, I was supposed to stop there, man. Luwag pa, oh. Turn left on I-70 East. What's that? It's a pilot. Dito ako dapat gagaliwa. Pero I'm thinking stop here. Parking din dun.
may parking din dito sa McDonald's. Gotta stop here. Kung meron akong parking makuha, I'm not sure. I'm not really sure. I'm not really sure. It's full. Turn left, then take the first right. Yeah, it's full. Well, meron isang parking dyan sa harap. Pwede ko siyang kunin if pwede. Got it. Meron ako nakita doon sa likod. May nakalagay na no parking, but I have no option, man. Yeah, wala akong option. Okay. 1 hours and 40 minutes of remaining drive. Okay. Yan ang I-70 papuntang Indiana. So itong truck stop na to, madaling mapuno dahil katabi lang siya ng interstate. So I hope na okay lang ako dito, makaka-maneuver naman yung yung truck entry doon. Makakapasok naman. Wala naman sigurong nila dahil oversize siya. I hope and I hope and I hope. Yung bibilis na mga truck. So bukas na ako tutuloy ng Indiana kasi for sure wala na akong makukuha ang parking sa
Indiana ngayon. Yeah. So makakapag-maneuver naman yung truck siguro. Tama na yung aking GPS na dapat liliko ako dun sa Illinois 1, but yung update ng aking permit route guidance na apps na ginagamit namin, pag meron kaming permit ng Illinois at saka Indiana, i-scan mo lang siya and then meron na siyang route, no? But ang problema, yung GPS naglalag siya, so hindi siya nagmamatch agad dun sa pinaglikuan ko na Illinois 1. Dapat liliko na ako, but tiningnan ko dun sa apps, nasa unahan pa. So, ang iniisip ko, nasa unahan pa yung lilikuan ko na pinakamalapit, which is, yung isa is no entry. Dapat dito talaga liliko sa Illinois 1. But yun na nga, pag gano'n na alam mong out of route ka, stop, okay, tumigil ka. Doesn't care kung mag-cause ka ng traffic dyan sa gilid. Bahala sila dyan, kesa naman madisgrasya yung load mo sa unahan na meron palang low bridge or whatsoever, hindi ka pwedeng mag-U-turn. So, mas disaster yung mangyayari. Nagkataon naman na merong pulis na dumaan, dalawa. So, sila na yung nag-guide sa akin hanggang makabalik ako sa aking route. Hindi siya madali. Minsan talaga nagkakamali ka, minsan nami-miss mo yung exit, no? Pero, yun nga, huwag kang tumuloy, tumigil ka, plan ahead. Kung meron pang time, tawag sa dispatch, tawag sa safety, anong gagawin. Huwag mong okay, sa unahan, pwede ako mag-U-turn, babalik ulit ako. Paano kung walang U-turn? Paano kung may low bridge? No? Di sasabit yung load mo. Anyway, that's all for today na vlog. Tama lang na tumigil ako ngayon dahil mag-alas 8 na ng gabi and hindi ako sure sa unahan ng Indiana. Nasa unahan na lang Indiana. It's 14 minutes. 14 minutes. Nasa Indiana na ako. Titigil na ako dito. Bukas uli. Before sunrise. 30 minutes before sunrise. So pagkatapos nitong vlog nito, ayusin ko na naman tong aking ruta. Pag-aaralan tong ruta ng Indiana at saka sa Kentucky. I'm almost there. And fingers crossed, sana bukas ng Webes, darating ako dun. Darating man ako late or I don't know. Fingers crossed, kung unload nila ako bukas, then so be it. Good. Kung hindi, then Friday morning. No? So I'll see you guys on my next video. Daghang salamat sa mga nag-comments and likes, sa mga nagtanaw din sa TV. Shoutout sa inyo. Maayong adlaw, maayong gabi. Keep safe. I will keep on tracking.